Mukhang may hidden agenda raw ang nawawalang Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atiani. Ayon po yan sa hepe ng Philippine National Police sa Sulu. Pinilit daw kasi ng grupo ni Atiani na umalis ng walang escort. Hindi naman masabi ng Malacanang kung ano talaga ang kaugnayan ni Atiani sa grupong Abu Sayyaf. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, isang linggo na nga lang mula nang hindi na bumalik sa kanilang hotel ang grupo ni Atiani, pero hanggang sa ngayon ay iba-iba pa rin yung nakukuha nating impormasyon tungkol sa kanilang tunay na kalagayan. May ilang nagsasabing posible na araw talaga silang dinukot, pero ang pamahalaan naniniwala nga voluntaryo silang nasa kampo ng mga Abu Sayyaf at baka natataganan lang sa paglabas mula rito. Matapos maiulat na nawawala, duda ngayon ng Sulu Provincial PNP sa tunay na pakay ng Al Arabiya Bureau Chief na si Baker Abdullah Atiani sa pakikipagkita sa mga leader ng Abu Sayyaf sa probinsya. Sa panayam ng GMA News Online, sinabi ni Sulu Provincial Police Director Senior Superintendent Antonio Freira na may hidden agenda ang Jordanian journalist. Iba raw kasi ang sinabi ng mamamahayag kay Sulu Governor Abdul Sakurtan nang sila ay magkita sa bayan ng Hulo. Pero ang Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, malaki ang paniwalang dinukot na ang grupo ni Atiani. Posibleng hawak daw sila ng isang Nazmir Ali, pinaniniwalang anak-anakan ng Abu Sayyaf founder na si Abdurrajak Janjalani at posibleng maging bagong leader ng teroristang grupo. Base raw sa kanilang pagsasaliksik, nag-aral ng Islamic Studies sa Libya at Pakistan si Ali. Pagkakaalam namin, napaka-fluent niya sa Arabic, napaka-fluent din niya sa English, indicating na talagang nakapag-aral siya at matalino. At dahil nga doon sa stature na yon, nakakapag-command siya ng leadership compared sa mga ibang commanders na kilalangan na mas bandido. Ano mang araw mula ngayon, posible umano maglabas ng video ang grupo ni Nazmir Ali para maglabas ng kanilang demand. Pero hanggat hindi umano lumalabas ang may hawak kay Atiani o si Atiani mismo, mahirap talagang magsabi kung ano ang tunay na kalagayan ng grupo. Ang tanong dito, kinidnap ba sila, inabdak ba o conduit? Hindi malinaw pa sa ngayon until magbigay ng official statement si Nazmir Ali na humihingi ng ransom payment o mayroong mga political demands. That's the thing that we have to wait and see. Ang pulisya at DILG, sinabing maayos naman ang lagay ni Atiani at ng dalawa niyang Pilipinong camera crew, bagaman nasa kuta sila ng rebelding grupo. Yung lagay ho ng Pinoy, ang report ho sa amin, maayos. At hindi ho parang under duress. Mukhang siguro ho, inaalagaan ho sila at mukhang hindi sila threatened. The latest information, as they are still in the vicinity of Patikul, and then yun na nga, magandang indicator na hindi sila nahihirapan. Isang linggo na ang lumipas mula nang umalis ang tatlo upang gumawa ng isang dokumentaryo. Pero kahit hindi pa sila nagpapakita, wala raw indikasyon na sila'y ginawang bihag ng mga bandido. Palagay ko naman na nagtagal lang siguro sila doon sa loob para mapagandang lalo yung ginagawa niyang documentary. Yan, hopefully, para sa akin, kung matapos na yan, lumabas na siya para matapos na ang problema ito. Ang palasyo mismo hindi pa makumpirma kung kontak ng Abu Sayyaf si Atiani. Na-notify na rin daw ng Department of Foreign Affairs ang Embahada ng Jordan kaugnay ng sinapit nila Atiani. At sa oras na lumitaw siya, ay sasailalim raw si Atiani sa debriefing. The local authorities cannot just let him walk away and leave. Of course, they will have their own questions for him. He will be debriefed. Sa impormasyon na nakalap ng PNP, Jessica, ilang beses na raw nakapag-interview ng mga leader ng Abu Sayyaf si Atiani. Katunayan ay 22 beses na raw siyang nakapunta ng Western Mindanao. Ang inaalala raw ng DILG ay ang mga Pilipinong crew dahil ayon kay DILG Secretary Robredo, tila wala raw silang alam sa lakan itong si Atiani. Gusto rin nilang malaman kung sino-sino yung mga tumulong sa Jordanian journalist na ayusin yung kanyang lakad para malaman kung may pananagutan ang mga ito, Jessica. Okay, Rafi, pakipaliwanagan mo nga ako kasi medyo hindi ko maintindihan. On the one hand, sinasabi ng gobyerno na okay naman daw sila, mukhang may impormasyon sila na okay sila, hindi sila sinasaktan, hindi sila threatened, galing mismo kay Secretary Robredo. On the other hand, meron ding impormasyon na sinasabi na, mukhang kakampi yata ng Abu Sayyaf itong si Atiani. So ano ba talaga? Sa ganitong pagkakataon kasi Jessica, napakaraming speculation hanggat hindi talaga lumalabas itong si Atiani o kung sino man yung dumukot sa kanya. Yun ang nagiging problema ng mga otoridad, Jessica. So sa pagkakataon ito, talagang speculations ang lahat ng lumalabas. Ang karaniwan kasi nangyayari sa Mindanao, pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw na pag-hold
doon sa mga hostages ay talagang may lumalabas at nagbibigay ng demand at dito na nalalaman kung ano yung tunay nilang kalagayan at kung minsan nga ay meron pa mga video, litrato na nagpapakita ng kanilagayan. Pero in this case, isang linggo na ay wala pa talagang lumalabas para magsabing ito yung kanilang demand at ito yung kanilang hinihingi kapalit ng paglayan nitong mga hostages. So kaya naman, yung mga mismong sinasabing nadukot ay lumabas na. Kung kaya't kumbaga ripe for speculation itong sitwasyong ito, Jessica. Okay. May sitwasyon tayo ngayon na nananawagan na yung mga kamag-anak ng Filipino crew na kasama nitong si Atiani na sana makabalik naman na maayos ang kanilang mga kamag-anak, pakawalan na, etc. On the other hand, meron ngayong mga lumalabas na impormasyon. Mukhang galing din sa militar, no, na sinasabing baka may hidden agenda itong si Atiani. Merong mga naririnig tayong, yun nga, sinasabi na ilang beses na pala nakabalik-balik sa kampo ng Abu Sayyaf. Parang indicating na meron siyang special arrangement with them. So, ano ba talaga? Yun nga, Jessica, ang maganda sigurong malaman mula sa mga otoridad kung ano yung naging basis nila para sabihin merong connection na itong si Atiani sa mga Abu Sayyaf at posibleng conduit sila nitong mga perang pumapasok daw sa grupong Abu Sayyaf. Pero yung mga nakausap din nating mga eksperto sa Mindanao ay nagsasabing imposible naman daw na walang lumalabas at nagsasabing meron na nangyaring kidnapping. Posible raw na meron ng backtalks at kinakausap na itong mga boss mismo nitong Atiani pero hindi lang ipinapaalam sa media para naman hindi nga tumaas yung presyo kung sakasakali nitong hihinging ransom ng mga rebelde. Pero ayon din sa ating nakausap mula nga dito sa Philippine Center for Research and Terrorism Research ay posibleng within this week ay meron ng lumabas na video itong may hawak na Abu Sayyaf dito kay Atiani at magsasabi kung ano talaga yung kanilang sitwasyon, Okay, Jessica. kasi I don't know if those statements na those bits of information are being said responsibly, no? Considering kung galing ba yan sa mga opisyal ng ating gobyerno. Dahil on the other hand, may imagine mo rin ano ang nararamdaman ng mga pamilya nitong mga nawawalang crew, no? Pati si Atiani mismo na may mga ganyang lumalabas na haka-haka about na parang nag-indicate ng malis na may relasyon naman pala, etc. Tama, Jessica, kung maalala nga natin noong 2000-2001 nung kasagsagan ng kidnapping nitong Abu Sayyaf ay nagkakaroon pa ng news blackout precisely para nga talaga ma-filter yung mga pumapasok na impormasyon at talagang masala at meron silang itinatalaga lang na spokesperson para magsabi ng mga official statements na verified na at meron na talagang basihan para sabihin. Pero in this case ay marami ang nagsasalita tungkol sa kasong ito at kung minsan ay magkakaiba yung kanilang mga sinasabi o kaya naman ay hindi na kagad nila sinasabi kung ano yung basihan ng mga statement na ito. So talagang maraming speculation nga na pwedeng lumabas dito kung kaya't hanggat hindi nga lumalabas itong si Atiani o kaya ay magsabi yung mismong may hawak sa kanya ay hindi natin talaga malaman kung ano yung totoong sitwasyon nila ngayon doon sa kabundukan ng Sulu, Okay, Jessica. short of saying nakakatulong ba o short of asking kung nakakatulong ba o hindi itong mga saywar, posibleng saywar na pinapalabas ngayon ng kung sino man dito sa kasong ito. Tama, Jessica. Kaya nga yung ating nakausap na eksperto ay sinasabi niya na posible talagang meron ng mga backdoor talks patungkol dito na hindi lang natin nalalaman at sinisettle na itong isyong ito para naman makalabas ng ligtas itong si Atiani at yung kanyang dalawang Pilipinong kasama. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.